May pinag-uusapan na ang mag-couple na yan tungkol sa magiging anak nila. Maraming naka-line up na trabaho pa ng Kim Pao. Si Kim kasi pag nagbuntis niya, baka 1.5 year bago natin siya makita at hindi siya masilan maglihi. Pinag-uusapan na ng mag-asawa yan kung kailan nila gusto at hindi papayag si Paulo na magtrabaho pa si Kim habang nagbubuntis. Natural na hindi na kaya sinusulit pa nila ang mga kanilang line-up na trabaho. Kaya relax o dadating at darating din sila dyan. At parang may naumpisa na silang work action ang nakita ko dahil may barilan Pero hindi lang natin alam kung movie or teleserye ito. Kaya wait lang tayo ng sandaling panahon. Kasi kahit sino sa atin ay nangangailangan ng pera at panatag na naman tayo dahil confirm na naman natin at natupad ang mga kahilingan natin na mag-asawa na sila talaga. Kaya dyan pa lang, napakasaya na natin lahat ng mga fans na Mr. K. Chu Abilino, Kimpo forever, God bless you, vote and take care always. Maraming salamat sa iyong pangunawa, Lotan Home Hunter. Napakaganda ng iyong komento and talagang mababakas at mababanaag sa iyong sinabi dito na very kampante ka lang kay Kim and Paolo Avellino at dapat antayin natin kung ano yung mga magiging desisyon ni na Kim at Paolo. Kasi nga po, nasa showbiz industry sila na kung saan maraming isinasaalang-alang bago po mag-settle down, di ba? Hindi kasi ito po pwedeng, alam niyo yung pag nagkamali, di ba, ibabalik. So, kailangan talaga pag-isipang mabuti at paghandaan kung ano ba yung mga magiging desisyon sa hinaharap. So, maraming salamat sa inyong mga komento. God bless po at mabuhay kayo. So, ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin. Sa hapong ito, tunahin na nga natin pag-usapan ang ganap kay Chinita Princess ngayong araw po ng Martes. So, present nga po siya sa It's Showtime kanina and talaga namang sobrang saya na naman ng Showtime family at mga Kim Pao fans. Kasi nasilayan na naman po nila si Kim Chu katulad kahapon. At ito nga po, talagang bunot na naman si Chinita Princess sa kanyang kasuotan kanina na para bang pang cowgirl. Tinatawag nga po nila si Kim Chu na si Kuya Kim daw, mga ka-Kim Pao. At sabi nga po ni Kim Chu, kanina daw bago siya umalis ng bahay, very confident daw siya sa kanyang kasuotan. Tapos nang dumating daw sa It's Showtime, eto na po mga ka-Kim Pao. At pinagloloko siya na mga host niya po dito sa It's Showtime. Nabawasan daw po yung kanyang confidence, mga ka-Kim Pao. Grabe din ang kulit nila, mga Kim Pao, no? Pero sa totoo lang, bagay po kay Kim Chu itong kanyang suot. Kahit ano naman, nasuotin niya, bagay na bagay po sa kanya at napakagaling niya pong magdala. Samantalang next topic, pag-usapan natin mga ka-Kim Pao, itong binahagi naman ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. So ito po yung pinakang recap ng kanyang 2025. Sabi nga po dito ni Kim, and with that, the 2025 season comes to an end. So since simula January hanggang December mga ka-Kim Pao, next niya po doon yung mga naging kaganapan niya every month until December. And eto nga po yung isa sa napansin ng mga Kim Pao fans na napakahusay talaga magsoko. Tingnan niyo po yung ganap ng December. May makikita kayo dyan mga ka-Kim Pao. Siyempre, Christmas tree na pinagpaguran ni Kim Chu ng 2 hours. Yung picture niya po ng December na nasa swimming. Tapos yung sunset na kuha sa dagat. Tapos sa huli, meron tayong makikita dito na nag-i-snow na talagang masasabi natin na kuha po ito sa ibang bansa. Ibig sabihin ito po yung naging vacation nila ni Paolo Avellino, mga ka-Kim Pao, noong December 2025. Dito niya po inilagay. Ibig sabihin December pa lang talaga, umalis na po sila ng bansa. 'Di ba? Kasi wala naman tayong ibang nababalitaan 'di ba, na umalis si Kim Chu ng bansa papunta po ng ibang bansa. Very secret lang talaga tong nangyari na to mga Kim Pao dahil wala rin tayong nakita na ebidensya, 'di ba, na nasa airport sila, na umalis at bumalik sila sa Pilipinas. So, sobrang private. Paano kaya nila nagagawa yun mga ka-Kim Pao, no? Nakakaloka. So, ibig sabihin tong picture na to, isang confirmation na po na totoo na lumabas sila ng bansa at nasa malamig na lugar sila mga ka-Kim Pao. Kaya naman ang magbasa ako ng komento dito sa post ni
Chinita Princess. Naku po, mga kakimpaw, ang daming nag-comment na Kimpaw fans. Sabi nga dito, may pa-snow sa December. Hehehe. Di may nag-reply, kaya nga, true nga. Sa Norway, Tromso nga sila with Paulo. True yung sabi sa ex na nakasabay nila ang Kimpaw, tas sabi naman nung isa na sa Tromso daw sila with Paulo. So ayan, confirm mga kakimpaw, hindi lang talaga haka-haka dahil ayan no, pinatulayan talaga ni Chinita Princess na totoo po ang malamig na lugar. Talagang naglapag po ng ebidensya si Chinita Princess ng naging date nila, naging vacation nila ng holiday kasama si Paulo Abilino. So hindi na po ito haka-haka dahil ito po ay napatunayan na ngayon lamang araw ng Martes sa inilapag po na picture ni Chinita Princess para yan sa recap. So ano, paano na ngayon mga kakimpaw? May nanalo na mga kakimpaw at sana po ay maging panatag lang ang lahat, okay? Kahit ano pa po ang maging desisyon ni Kim and Paula Avellino, panatag lang tayo. Mukhang haka-haka at espekulasyon pa rin ang balitang Kim Chiu at Paulo Avellino hinulaang magkasama nitong New Year. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim o Paulo na magkasama nga sila sa pagpasok ng bagong taon. Una, natural lang na umingay ang ganitong balita, lalo na't malakas pa rin ang epekto ng tambalan nila sa The Alibi. Kapag may simpleng post, katahimikan, o kahit sabay na vibe sa social media, agad itong binibigyang kahulugan ng fans. Dito pumapasok ang excitement, pero dito rin nagsisimula ang overthinking. Pangalawa, New Year ay personal na okasyon. Maraming artista ang pinipiling maging pribado sa ganitong sandali, kasama man ng pamilya, kaibigan, o simpleng tahimik lang. Ang kawalan ng post o detalye ay hindi automatikong patunay na may tinatago o may relasyon na. Pangatlo, bilang Kimpaw fans, mahalagang panatilihin ang balanse. Masarap mang kiligin at umasa, mas makabubuti pa ring igalang ang boundaries nila bilang individual. Kung may magandang balita, sila mismo ang magbabahagi nito sa tamang panahon. Ano ang dapat tandaan? Walang solid proof, huwag munang maniwala agad. Ang chemistry sa proyekto, kumpirmadong relasyon. Privacy ng artista ay dapat igalang. Sa huli, hayaan nating ang totoo ang lumabas ng kusa. Kung magkasama man sila o hindi nitong New Year, ang mahalaga ay masaya sila at maayos ang kanilang personal na buhay. Bilang fans, ang pinakamagandang suporta ay positivity, respeto at pasensya. Para sa akin, ang balitang Kim Chiu at Paulo Avellino, hinulaang magkasama nitong New Year, ay dapat tignan ng may pag-iingat at hindi agad paniwalaan bilang katotohanan. Bakit? Una, base sa mga lumabas na ulat at chika online, ang pinanggagalingan ng balita ay haka-haka lamang ng netizens. Mula sa kawalan ng New Year posts, beach photos ni Kim, at spekulasyon kung sino ang kumuha ng litrato. May mga nagsasabi pa nga na nasa Balesin o Norway raw ang dalawa, pero hanggang ngayon, walang malinaw na ebidensya o kumpirmasyon mula mismo kina Kim at Paulo Pangalawa. Normal na sa mga sikat na love team tulad ng Kim Pao na lahat ng kilos ay binibigyan ng kahulugan. Dahil malakas ang chemistry nila sa mga proyekto tulad ng The Alibi at sa pelikula nilang My Love Will Make You Disappear, mas lalo lang umiigting ang imahinasyon ng fans. Pero hindi ibig sabihin nito ay automatikong may relasyon o magkasama sila sa personal na okasyon. Pangatlo, New Year ay pribadong sandali. Maraming artista ang sadyang pinipiling manahimik at i-enjoy ito nang hindi ipinapakita sa social media. Ang katahimikan nila ay hindi patunay ng anumang relasyon, kundi maaring simpleng pagprotekta sa kanilang privacy. Sa kabuuan, ang masasabi ko sa balitang ito ay mas exciting kaysa factual. Mas masarap sana kung hahayaan nating sila mismo ang magsalita kung may dapat man talagang ibunyag. Hanggat walang malinaw na pahayag, mas mabuting manatili sa supportive pero respetadong fandom. Kilig kung kilig, pero hindi agad naniniwala sa chismis. Sa totoo lang, ang ganitong klase ng balita ay hindi na bago pagdating sa mga sikat na tambalan tulad ng Kim Pao. Sa lakas ng chemistry ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, mula sa The Alibi hanggang sa mga off-cam moments, natural lang na maging mapagmasid, mausisa at mapanlikha ang fans. Isang simpleng katahimikan sa social media, magkahawig na background ng larawan, o sabay na pagkawala online ay sapat na para makabuo ng kwento. Pero kung susuriin ng mabuti, wala talagang konkretong ebidensya na nagpapatunay na magkasama nga sila nitong New Year. Karamihan sa mga patunay ay puro assumptions lamang. Mga tanong na sino ang kumuha ng picture, bakit walang kasama, o pareho silang tahimik. Ang problema rito, kapag pinagsama-sama ang mga haka-haka, nagiging parang katotohanan na sa paningin ng ilan,
kahit wala namang kumpirmasyon. Isa pa mahalagang punto, New Year ay personal at sensitibong okasyon. Hindi obligasyon ng kahit sinong artista na ipakung sino ang kasama nila, saan sila pumunta, o ano ang ginawa nila. Minsan gusto lang talagang magpahinga, mag-reflect at i-enjoy ang sandali ng tahimik, lalo na matapos ang isang taong punong-puno ng trabaho at exposure. Bilang fans, naiintindihan ang kilig at excitement. Hindi mali ang umasa, hindi rin mali ang matuwa sa ideya na baka may something sa pagitan nila. Pero nagiging delikado kapag ang excitement ay nauwi sa pressure, pagbuo ng kwento, at minsan pati pag-atake kapag hindi tugma sa inaasahan ang realidad. Mas maganda sigurong tingnan ang sitwasyon sa ganitong paraan. Kung totoo man, darating ang araw na sila mismo ang magsasabi. Kung hindi man, hindi na babawasan ang respeto, talento, at magandang samahan nila bilang mga profesional. Sa huli, ang balitang ito ay mas nagpapakita ng lakas ng suporta at pagmamahal ng fans kaysa sa totoong estado ng relasyon ni Kim at Paulo. Isa itong patunay na epektibo ang kanilang tambalan at malaki ang impact nila sa publiko. Pero kasabay nito, paalala rin na ang tunay na suporta ay marunong maghintay, rumespeto at umiwas sa sobrang interpretasyon. Kaya kilig kung kilig, usap kung usap, but with respeto, tamang limitasyon at bukas na isip. May daragdag pa akong ilang mahahalagang punto tungkol sa balitang ito na madalas nakakaligtaan ng marami. Una, malinaw na hangganan ng on-screen at off-screen. Minsan, dahil sobrang galing ng pag-arte at natural ng chemistry ni Kim Chiu at Paulo Avellino, nagiging mahirap na para sa fans na ihiwalay ang karakter sa totoong tao. Mahalaga pa ring tandaan na trabaho ang pinagmulan ng lahat. At kung may closeness man, maari itong bunga ng professionalism at mutual respect, hindi agad relasyon. Ikalawa, malaking papel ang social media sa paglikha ng kwento. Sa panahon ngayon, kahit ang hindi pag-post ay nagiging balita. Kapag tahimik ang artista, may kahulugan. Kapag active, may kahulugan din. Sa totoo lang, hindi lahat ng galaw ay may nakatagong mensahe. Minsan simpleng pamahala lang ng personal space at mental health. Ikatlo, ang pressure ng expectations ng fans. Kapag paulit-ulit na inuugnay at hinuhulaan ang personal na buhay ng artista, may epekto ito sa kanila, emosyonal man o profesional. Posibleng mas lalo silang manahimik hindi dahil may itinatago, kundi dahil gusto nilang iwasan ang maling interpretasyon. Ikaapat, kahit may mga fans na nagsasabing ramdam namin o may kutob kami, hindi pa rin sapat ang kutob bilang katotohanan. Ang respeto sa pribadong buhay ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kilig na dulot ng tsismis. At panghuli, ang balitang ito ay nagsisilbing salamin ng kasalukuyang fandom culture, kung gaano kalakas ang impluensya ng love teams at kung paano nagiging bahagi ng kwento ang fans mismo. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol kay Kim at Paulo, kundi tungkol din sa kung paano tayo tumutugon bilang audience. Sa kabuuan, ang may daragdag ko ay ito, mas magiging masaya ang fandom kung mas inuuna ang suporta kaysa haka-haka, mas pinahalagahan ang trabaho kaysa sa chismis, at mas handang tanggapin ang anumang katotohanan, anumang anyo nito kapag dumating ang tamang panahon.